Maganda lang din na masubukan natin yung ganoong pagsusuri. Kasi pag na-evaluate po natin mga kapatid yung ganoon sa buhay natin, pwede nating mapigilan yung sarili natin, kagaya ng mga aral na natunghayan natin kay Santiago. Yung magpigil ng dila, yung marunong magpatawad, magmahal sa kapwa, hindi tayo nagtatangi kasi meron tayong pagpapakumbaba. Hindi natin iniisip yung sarili natin. Ganun yung pagpapakumbaba kabaliktaran ng pagmamataas. Ang iniisip niya yung kapakanan ng ibang tao, lalo na ng Diyos. Kaya isa sa mga magandang subject na magandang maituro ito, yung Humility 101, kung papasok tayo sa school. Magandang matutunan ito mga kapatid. Kasi lahat tayo bagsak dito Dahil nga nasusunod yung pita ng laman, na-impluensyahan tayo ng sanlibutan, kailangan natin ng pagpapakumbaba. At, inuulit ni Santiago mga kapatid, hindi natin to kayang gawin sa sarili nating kakayahan, sarili nating kapasidad, abilidad, kundi kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Pero yung mapagmataas, walang ganito. Kaya mapalad yung mga mapagpakumbaba, bukod na napatunayan yung pananampalataya nila sa Panginoong Jesucristo, magandang katangian pa to na makita sa buhay ng isang Kristiyano. Pwede nating magamit tong pagpapakumbaba. Halimbawa, ngayon maraming magsisipagtapos, di ba? Mga tatanggap ng mga karangalan. Pwede nating maipakita yung pagpapakumbaba dun sa pagtanaw ng pasasalamat din dun sa mga tumulong sa atin para makatapos ng pag-aaral. Magpasalamat tayo sa Kanya. Gayon din dun sa Diyos na siyang nagbigay ng karunungan sa atin para maabot natin yung ganong mga karangalan. Halimbawa, ngayong eleksyon, pipili tayo ng kandidato na iboboto natin. Kanina nakakalungkot nung nakasakay ako sa tren, nakita ko doon sa taas ng building yung isang malaking karatula na mukha nung politiko na talagang makikita mo na kailangan niyo akong iboto, yung gano'n. Yung iba naman, yung pangalan nakalagay dun sa mga pinagawang tulay o piliin din natin mga kapatid yung mga iboboto natin kung meron silang malasakit sa kapakanan ng iba. Huwag nating iboto yung mga ganon, yung binabandera yung halos yung mukha nila, pangalan nila. Kasi, ayun nga, bibigyan naman tayo ng karunungan ng Diyos. Basta tumingi lang tayo ng gabay sa Kanya. Tapos, sa atin naman, pwede rin nating gamitin tong pagpapakumbaba, lalo na sa ating samahan, sa mga Kristiyano. At doon sa mga hindi pa mananampalataya ng Panginoong Hesus, kailangan nilang malaman na ang Panginoong Hesus pinakita itong kababaang loob. Na Diyos siya, nagkatawang tao, binaba niya yung kanyang sarili para abutin tayong mga makasalanan, para iligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Maganda na gawin din natin to sa ating mga kasama sa simbahan. Matuto tayong magpatawad, maging mabuti sa isa't isa, iwasan yung alitan. Kaya lang naman nagkakaroon ng alitan, labanan, awayan na sinasabi ni Santiago. Kasi nga, namamayani yung nasa ng laman. At yung mga tao, naghahanap talaga siya ng kaligayahan. Pero alam niyo mga kapatid, yung inaalok ng sanlibutan na kaligayahan, panandalian lang yan. Hindi yan pang matagalan, hindi yan magpakailanman. Pero yung sinasabi ng mga kagaya ni Santiago, pagka hinanap natin yung kaligayahan natin sa Diyos, maabot natin yung pangarap natin. Yung sinasabi ni David, nakausap niya yung Diyos na ituturo mo yung landas ng buhay, sa piling mo, makakadama ng lubos na kagalakan. Ang tulong mo ay nagdudulot ng walang hanggang ligaya. Kaya hanapin natin yung kaligayahan natin sa Diyos. Siya yung gagabay sa atin. Maaring maakit tayo sa sanlibutan. Di ba yung ginawa ng dyablo kay Jesus sa ilang
lahat pinakita sa kanya, kaharian, yaman sa daigdig, at yung subukin ng Panginoon na tumalon dun sa magpatiulog dun sa mataas na bangin. Tapos gawing tinapay yung bato. Yan yun yung nasa ng mata, nasa ng laman, pagmamalaki. Kailangan nating mapagtagumpayan niya mga kapatid, kagaya ng Panginoong Yesus dun sa ilang. At kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Kaya nga, paalala sa atin mga kapatid ni Santiago na mahalaga sa buhay nating mga Kristiyano ang pagpapakumbaba para mapatunayan yung pananampalataya natin na tunay at totoo. Dahil kung hindi, kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Yun yung sinapit ng mga matitigas ang ulo, mga mapagmataas ng mga Israelita na nabanggit sa Hebreo. Sila yung mga masuwayin sa kasulatan, mapagmataas sa harap ng Diyos, at imbis na ang Diyos ang sambahin nila, gumawa sila ng gintong guya at marami pang mga Diyos-Diyosan na sinamba, kaya naman si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan, nanibugho at sila'y dinisiplina.